ay sumasampalataya at napapasakop ka kay Kristo. Ngayon, pagkatapos na matubos ang kasalanan, dapat susunod ka na. Mabubuhay ka na sa kabutihan. Pero pagka tumalikod ka, abay mawawala yung kaligtasan mo. Pagka ikaw ay tumalikod, 2:20 ng ikalawang Pedro. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yan talata na yan, ang kaligtasan daw ay once and forever. Osas. Once saved, always saved. Saan mo nakita sa Biblia yun? Meron ba nun sa Biblia? Osas? Once saved, always saved. Pinapakontento ang miyembro nila. Ligtas ka na, kahit ano pa mangyari, ligtas ka. Hindi totoo yan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, magaling pa ang hindi ka na nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Pinatawad ng kasalanan mo, yun ang first step. Kasi ang tagapagligtas ni Kristo, unang-una, tutubusin niya ang kasalanan mo. Siya ang umaako sa kasalanan mo. By the cross, He served as a ransom for your sins. Ngayon, may obligasyon kang lumakad sa utos. Mabuhay na lumalakad sa utos. Kailangan tumutupad ka sa utos ni Kristo. Pagka tumalikod ka, sabi ng salita ng Diyos, kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, muling mahalubiluhan ng sanlibutan at madaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Paano ka ngayon sasabihin mong ligtas ka pa rin? Sumama ka na nga, ligtas ka pa rin. Lalabas nga, mas masama ka pa kaysa sa dati bago ka nakakilala kay Kristo. Basahin natin ang Mateo